Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di maririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming mga propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nakita. Hinahangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagdating ng 72 alagad ni Jesus. Kung inyo pong maaalala, noong isang araw, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pagsusugo o paghihirang ni Jesus Nazareno sa 72 alagad upang magmisyon, upang gawin nila ang mga iniutos at inihabilin ni Jesus Nazareno na pagalingin ang mga may sakit
napahiran ang mga taong may karamdaman na sila ay tumulong sa gawaing misyon, sa gawaing pangkaligtasan ni Jesus Nazareno. Kaya naman sa Ebanghelyo ngayon ay napakinggan natin na ang mga alagad na ito ay punong-puno ng kagalakan at tuwang-tuwa sila dahil kahit ang mga demonyo sumusunod sa kanilang iniuutos. Ibig sabihin po nito, tunay ngang walang hindi makapangyayari sa ating Panginoon. Walang imposible kay Jesus Nazareno. Ang lahat po ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ni Jesus Nazareno, ang mga may karamdaman, ang mga may sakit, gumaling. Ang mga lumpo at pilay, nakapaglakad. Ang mga pipi, nakapagsalita. Ang mga bingi, nakarinig. At ang mga bulag, nakakita. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mga sandaling ito, kung ikaw ay may sakit o may karamdaman, huwag po kayong magduda. Kayang-kaya kayong pagalingin ni Jesus Nazareno. Ang mahalaga po, huwag na huwag kayong susuko sa inyong pag-asa at pananampalataya dahil makakasiguro tayo na hindi tayo susukuan ni Jesus Nazareno. Sasamahan niya tayo at tayo ay kanyang papagalingin sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman at didinggin niya ang ating mga panalangin at ng lahat ng pagsusumamo ng ating mga puso sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. At alam po ninyo, kapansin-pansin din yung sinunod na pahayag ni Jesus Nazareno. Ito po yung sinabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumpak at tumapak sa mga ahas at mga alagdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunpaman, magalak kayo, hindi dahil sa sumuko ang masamang espiritu, kung hindi dahil nakatala ang inyong mga panangalan sa langit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakagandang paalala sa atin sa araw na ito na ang lahat ng ating mga gawain at mga tiisin sa araw-araw ay may kaukulang halaga o importansya sa langit. Hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi masasayang ang ating pagsasakripisyo. Hindi masasayang ang ating pagmimisyon. Hindi masasayang ang ating paggising sa umaga. Hindi masasayang ang ating mga panalangin, pagsamba at pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Dahil ang lahat ng ating mabubuting ginagawa ay may kaukulang gantimpala sa langit. At mga kapatid, ito naman ang talagang inaasahan natin dahil alam natin na ang buhay natin sa mundo ay napakaigsik. Our life here on earth is very short. Kaya nga sa maigsing buhay na ito, nararapat maialay natin at maihanda natin ang ating sarili upang tayo'y maging karapat-dapat sa langit. Dahil ang langit po ang ating tunay na tahanan. Ang ating buhay sa mundo
panandalian lamang. Gusto man nating mabuhay na habang buhay dito sa lupa, matatapos at matatapos ang ating buhay. At ang tunay na hahantungan natin ay walang iba kundi ang langit. At simple lang ang itatanong sa atin ni Jesus Nazareno, paano tayo nagmahal? Paano tayo naglingkod sa Diyos? At paano tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Katulad ni Santa Mariang Birhen, ang ina ni Jesus, alam nating siya ay nasa langit sa mga sandaling ito, sapagkat ang ating mahal na ina, ang ina ng mga rosaryo, naging tapat siya, naging masunurin sa kalooban ng Diyos, nagpakumbaba, nagmahal, nagtiis, at nagkawanggawa. Ngayon ay inaani niya ang gantimpala sa langit. Isang buhay na hindi na matatapos. Isang buhay na wala ng pagluha, pag-iyak, wala ng karamdaman. Isang buhay na punong-puno ng kabanalan at kagalakan. Kasama ang ating Panginoong Diyos, kasama sa Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, patuloy na ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ialay natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, upang tayong lahat na naging tapat sa Kanya ay maging karapat-dapat sa ating tunay na tahanan, ang tahanan natin sa langit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.